Hindi mo alam kung bibilib o mapapakamot ulo ka sa eksenang ito ng mga estudyante sa Indonesia. Kahit kasi sira ang tulay na ito at posibleng mahulog sa ilog, sige pa rin sa pagtawid ang mga bagets. Ang isang ito, mangiyak-ngiyak sa takot nang maabot ang gitna ng tulay. Pero karamihan sa mga chikiting, ayan, kahit tagilid at butas-butas ang tulay, parang naglalaro lang kung tumawid. Masyado kasing malayo kung iikot pa ang mga estudyante para makapasok sa eskwelahan. Ang mga aksyong balita, umpisa na. The head of the principal agency should be a person who has our trust and confidence. The trust is no longer there. Pangulong Aquino dinipensahan ang pagsibak sa hepe ng NBI na si Magtanggol Gatdula. Kasong kriminal na posibleng isampa kay Gatdula, pinag-aaralan na ng DOJ. Gatdula napaiyak sa one-on-one interview sa kanya ng News 5. Mga abogado ni Chief Justice Corona may balak nga bang questioning ang hindi raw pagiging patas ng ilang senator judge sa impeachment trial ng punong maestrado? Libo-libong estudyante at residente ng Baguio City nagprotesta sa planong pagputol ng may 200 pine trees para sa expansion ng isang mall doon. Sa Action Metro, pag-atake ng mga salisigang sa isang grocery sa Bulacan sa pool sa CCTV. Mga kawatan nagpalit pa ng damit para makabalik at makakulimbat ulit sa tindahan. 13 anyos sa Dalagita, pinagsasaksak sa loob mismo ng kwarto niya. Paghingi niya ng saklolo, wala raw nakarinig. Ilang babae sa dump site payag magipag-sex kapalit ng basura. Lagay ng panahon, makikiayon kaya ngayong long weekend? Alamin sa Whether or Not. Sa sports, Congressman Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. nagkausap na sa telepono tungkol sa inaabangan nilang bakbakan. Ano kaya ang napagkasunduan nila? Shooting ng Hollywood film na Born Legacy itinuloy sa NAIA 3. Kumusta kaya ang seguridad? At susuoting gown ni Shalani Soledad at suit ni Roman Romulo para sa kasal nila sa Linggo, silipin. Partner, mga kapatid, matapos ang 4 na araw nating pagtutok sa paglilitis kay Chief Justice Corona, simulan natin ang huling araw ng linggo sa aksyon ng 3 kawatan. Erwin, dito tayo sa Bulacan sa pool sa CCTV, ang aktwal na pandedekwat sa isang grocery store. At heto pa, not once but twice na pinasok ang tindahan matapos makalusot ang mga magnanakaw sa unang beses. At alam mo ba, mabuti na lang at nakahalata ang mga tauhan ng grocery. Ang modus ng salisigang, ikwento mo, Jay De Castro. Pasado alas 9 ng umaga nang pumasok sa grocery store na ito sa Barangay San Pascual, Obando, Bulacan ang 2 babae at 1 lalaki. Bali maraming tao po. Hindi ko na po napansin na may nagsisilid na po ng item. Sa kuha ng CCTV, mapapansing naispatan ng lalaki naka-green ang security camera ng tindahan. Kaya agad niyang kinobera ng kasamang babae. Pero huli pa rin sa kamera ang pasimpleng pagsuksok ng babae sa mga paninda sa loob ng kanyang damit. Pati ang isa pang babaeng kasama nila, pasimple na ring dumedekwat ng mga paninda. Matapos nito, parang normal lang na lumabas ng tindahan ng lalaki at isa sa 2 babae. Ang isa nilang kasama, nagawa pang magbayad kuno. Ilang sandali lang, pumasok ulit ang 2 kasabwat, pero may naiba na sa kanila. Every time na bumabalik sila, nagpapalit sila ng damit. Dito na nagduda ang mga taga-grocery. Na-check ko daw yung mga items ko. Doon ko nalaman na wala na palang mga laman. Agad silang tumawag ng pulis. Hinarang na humingi na ng tulong doon sa mga taong nasa labas, then hindi na sila nakaalis doon sa mismong tindahan. Mahigit 8,000 piso ang halaga ng mga nabawi sa mga magnanakaw. Pero kahit bistado na ang kalokohan ni Ruby Ana Garcia, Jane Fernando at Rosie Fernando, hugas kamay pa rin sila sa krimen. Ewan ko. Ha? Pagbintang ko. Diretso sa selda ang 3 suspect na nahaharap sa kasong theft. Jade De Castro, News 5. Pinagsasasaksak naman na ang isang dalagita sa mismong bahay nila sa Maynila. Nakahingi pa ng saklolo ang babae pero may nakarinig naman kaya? Ikwento mo, Christian Rilliorta. Bakas pa ang mga dugo sa kwarto ni Adrian Marie Bonavente. Nang suriin ng mga otoridad,
kaninang madaling araw. Patay ang 13 anyos na dalagita sa tadtad ng saksak habang natutulog sa kanilang bahay sa Santa Mesa, Maynila. Kwento ng tsuhin niyang si Ronald Pilaez, nakalabas pa ng kwarto ang biktima. Natutulog daw siya noon sa sala at narinig na lang niya ang paghingi ng saklolo ng dalagita. Dito na rin nagising ang lola ng biktima. Sigaw ako na sigaw. Ano nangyayari sa'yo? Sabi kong gano'n. Naisugod pa sa UST Hospital si Adrian pero idineklarang dead on arrival. Ang ipinagtataka ngayon ng mga kaanak niya ay kung paano ito pinagsasaksak nang wala man lang nakarinig. Wala. Nibukas ng pintuan kasi pag binubuksan yung pintuan nila, maririnig mo yung yung bukas ng pintuan. Pero ayon sa mga pulis, posibleng dumaan ang sospek sa likod ng bahay kung saan may isang creek. Isinantabi na rin ang anggulong pagnanakaw dahil naiwan sa kama ng biktima ang cellphone nito. Tangkang rape ang tinitignang motibo ngayon ng pulisya. Mag-isa lang yung yung bata ron. Yun lang ang tinitingnan namin kasi wala pang sinasabi na nawawala doon sa bahay. Isang mensahe naman ang ipinarating ng tsuhin ng biktima sa sospek. Pero kung mahuhuli po namin yung kahit ako na pumatay, papatayin ko talaga yun. Christian Reliorta, News 5. Susunod sa aksyon, ilang senator judge sa impeachment trial ni Chief Justice Corona hindi raw patas. Kasong kriminal laban sa sinibak na NBI Director na si Magtanggol Gatdula pinag-aralan ng DOJ. Gatdula naiyak pa sa one-on-one interview sa News 5. Ilang babae sa dump site payag daw makipagtalik basta may kapalit na basura. At disenyo ng gown na isusuot ni Shalani Soledad sa kasal nila ni Congressman Roman Romulo sa linggo ipasisilip. Ang halaga ng piso nyo ay hatid ng Cebuana Luwalier. Pero sigurado ka, ipasibuana! Bongga!